Sa gitna ng palitan ng pahayag, nanawagan si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanilang mga taga-suporta ni Pangulong Bongbong Marcos na huwag mag-away. Hindi naman daw kasi sila nag-aaway ng Pangulo. Ang mainit na balita hatid ni Argel Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Bakit ko iproba? Pakuha siya ng dugo, independent entity o doktor, magpakuha rin ako, o sige, pati ako, pakuha siya ng blood test. Ito ang hamon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos matapos sabihin ni House Speaker Martin Romualdez na maglabas ng pruweba ang dating Pangulo sa akusasyong gumagamit umano ng iligal na droga si Pangulong Marcos. Tanong ng dating Pangulong Duterte kay Pangulong Marcos, bakit ka pumunta ng Germany right before the campaign sa presidency? Bakit ka nagpag-rehabilitate doon? sinisika pa naming kuna ng bagong pahayag ang Malacanang tungkol dito. Nitong Lunes, sinagot na ni Pangulong Marcos ang naunang banat ni Duterte. But sir, can you categorically deny that you're involved in drugs para matapos lang yung... Okay na tayo. Don't even dignify. Okay, Sinagot din ni Duterte ang banat ni Pangulong Marcos tungkol sa paggamit ng dating Pangulo ng fentanyl. Dahil daw ito sa kanyang disgrasya sa motor, ilang buwan bago ang kampanya sa pagkapresidente noong 2016. Nagtamo siya ng injury sa kanyang spine. Buwelta pa ni Duterte, may kasamahan daw ang Pangulo sa kanyang gabinete na kasama rin itong gumagamit ng iligal na droga noon. Tatanungin kita, yung cocaine, may prescription ba yan? Saan mo kinukuha yung supply mo? Alam ko at tao dumadala dyan sa Malacanang. Body-body mo yan sila. Binanatan din ng dating Pangulo ang Philippine Drug Enforcement Agency matapos sabihin ng ahensya na wala sa kanilang watchlist si Pangulong Marcos. Itong mga pidiya na itong mga ugok na to. Sino ba nung pidiya magbigay ng... Ikaw ang pidiya magbigay. Oh, sir, ito yung record mo doon sa narco. It is natural that they will refuse to give it to you. Hindi umano niya tinanggap ang listahang ipiniresenta sa kanya ng PDEA noon. Hahanapin daw niya at nangakong ilalabas kapag handa na. Sinisika pa naming makuha ang bagong reaksyon dito ng PDEA. Tungkol naman sa charter change, ayon sa dating Pangulo, sa Republican presidential type ng gobyerno, magiging Prime Minister si Speaker Romualdez at magiging ceremonial president si Pangulong Marcos. Ipapasok rin daw ang anak ng Pangulo kapag hinog na ito. Ferdinand Marcos, wag mong gawain yan kay pumalpak kayo dahil dyan. You are not doing anything to redeem your name. The only reason na bakit kami talagang disappointed is ang pera ng bayan. Inuubos kung anong pinaggagawa. Ang magtaong bayan, pobre pa rin. May panawagan din ang dating Pangulo tungkol sa issue sa International Criminal Court. Sir, bitawan mo yung ICC. Huwag mo akong tulungan dyan. Ako na ang bahala. Kasi pag mag-Mindanao State na, si Alvarez na magtago sa akin dito sa Mindanao. Nanawagan si Duterte sa mga taga-suporta nila ni Pangulong Marcos. Huwag kayong mag-away kasi hindi man kami nag-aaway ni Presidente Marcos. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Argel Relator, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.